makabuktot yung mga unit na to mga master. Kaya every year ko lang to nilinis. Bahala kang masira pero matibay din. Kahit every year lang kami magkita-kita, hindi rin bibigay itong compressor na to eh. Matibay talaga itong piston type na to eh. Tecumseh ang brand mga master. Ay euro. Hirap talaga yangat. Sasakit yung likod natin ito mga master eh. Sige, next year na naman tayo kita uli window. Ayan o. Bearing na naman mga master. Ayan o. Tubig lang yung katapat nito mga master para mabilis matunaw itong yelo na to. Ang kapal na kasi. So ayan o. So pag hindi mo kasi gamitan ng tubig mga master, abutan tayo ng siyam-siyam kapag paganahin lang natin yung blower. So matunaw naman siya pero matagal. So gamitan lang natin ng tubig tulad nito para mabilis. Sabay air blower sa mga control, pwede natin paganahin ulit. Okay? Ayun o. Kapal ng alikabok sa loob ng motor. Magdagdag tayo ng kunting grasa sa motor bearing mga master dahil nga medyo mainit na siya ng konti. So baka sakaling matagal pa. Wala namang alog pero medyo iba na yung tunog ng bearing. Baka natuyuan na ng grasa. Kaya sinubukan natin nagdagan. Baka sakaling mapulong pa natin ng konti yung lifetime ng bearing. Ayan o. Magdagdag tayo ng konting grasa guys. Baka sakaling mapulong pa natin ng konti yung lifetime ng bearing. Ayan o. Maingay na kasi. So dagdagan lang natin ng konti. Baka sakali. Bas. Matagal na rin kasi itong mga unit na to. So original pa yung bearing niya. So ayan. Check natin. Ito rin ng konti. So observe na lang muna natin kung makasyan. Kasi ito papalitan ng bago. Okay. Tingnan nyo mga master. Ayan o. So nag-yellow yung distribution or after ng metering device. Yung circuit number 1. Tulad yan o. So ngayon ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nag-yellow ito? Una, maybe less of refrigerant or undercharge yung system. Pangalawa, restriction or partially clogged yung metering device. So paano natin ma-recognize kung alin nun ang maging problema? Dapat i-check natin yung refrigerant pressure ng system para ma-recognize natin kung low refrigerant or clogged yung metering device. Okay? Kapal na naman ang yellow mga master. Ayan o. Maabot na dito sa compressor.
So ngayon, ano bang mga posibleng dahilan kung bakit nakaganito yung isang pako or package aircon? So ang dapat nating i-check guys, una, itong B-belt o yung tension niya, maluwag. Kapag maluwag yung B-belt, mahina yung airflow, so magkaroon din tayo ng ice build up. Pangalawa, baka marumi na yung evaporator coil. Ito siya, yung buong evaporator na yan. Pag marumi rin yan, mahina yung airflow, magkaroon din tayo ng ice build up. Ngayon, pangatlo, baka marumi na yung air filter. So yan o, dahil pag marumi din, hihina din yung airflow, karoon din tayo ng ice build up. Pang-apat, i-check din natin yung both refrigerant pressure nitong dalawang compressor or system, dahil nga dalawang system ito. Dahil pag isa sa dalawa na yan undercharge, mag-create din ng ice build up tulad nito. Dahil nga after nitong metering device, pag isa na undercharge, mag-yellow yan, habang mahahawa na rin yung isa kapag kakapal yung yellow dyan sa after ng metering device. So dapat i-check din natin yung gas pressure both system or compressor. Okay? So ngayon, pang-lima at huli, yung thermostat control or sensor. Okay? Dahil pag may problema din yung thermostat natin, continuous yung bigay niya ng supply or signal papunta dito sa compressor. Kapag continuous yan gumagana, kahit malamig na yung mga opisina, mag ice build up din yan, tulad yan. Okay? So tulad nito, ang problema nito guys, yung thermostat location. Dahil yung location ng thermostat nito nasa hallway, tapos yung unit nito hindi siya nagbibigay ng supply sa may hallway, sa loob lang ng mga opisina. Kaya hindi siya makasense kung malamig na yung loob ng opisina dahil nasa labas nga. Kaya magkaroon siya ng ice build up kapag weekend, Friday at saka Saturday. Dahil pag may opisina naman kasi, nakabukas lagi yung mga pinto ng mga opisina, so makasense din siya ng lamig na hangin na galing dito sa unit na to. Pero pag Friday at saka Saturday, nakasara yung mga opisina lahat, so hindi siya makapag-automatic, pero tuloy yung gana niya, kaya magkaroon siya ng ganyan. Okay? So yan yung mga possible na i-check natin or dahilan kung bakit magkaroon ng ice build up yung isang package aircon. Okay? Ano bang mga posibleng dahilan kung bakit nakaganito yung isang pako or package aircon? So ang dapat nating i-check guys, una, itong B-belt o yung tension niya, maluwag. Kapag maluwag yung B-belt, mahina yung airflow, so magkaroon din tayo ng ice build up. Pangalawa, baka marumi na yung evaporator coil. Ito siya, yung buong evaporator na yan. Pag marumi rin yan, mahina yung airflow, magkaroon din tayo ng ice build up. Ngayon, pangatlo, baka marumi na yung air filter. So yan o, dahil pag marumi din, hihina din yung airflow, karoon din tayo ng ice build up. Pang-apat, i-check din natin yung both refrigerant pressure nitong dalawang compressor or system, dahil nga dalawang system ito. Dahil pag isa sa dalawa na yan undercharge, mag-create din ng ice build up tulad nito. Dahil nga after nitong metering device, pag isa na undercharge, mag-yellow yan, habang mahahawa na rin yung isa kapag kakapal yung yellow dyan sa after ng metering device. So dapat i-check din natin yung gas pressure both system or compressor. Okay? So ngayon, pang-lima at huli, yung thermostat control or sensor. Okay? Dahil pag may problema din yung thermostat natin, continuous yung bigay niya ng supply or signal papunta dito sa compressor. Kapag continuous yan gumagana, kahit malamig na yung mga opisina, mag ice build up din yan, tulad yan. Okay? So tulad nito, ang problema nito guys, yung thermostat location. Dahil yung location ng thermostat nito nasa hallway, tapos yung unit nito hindi siya nagbibigay ng supply sa may hallway, sa loob lang ng mga opisina. Kaya hindi siya makasense kung malamig na yung loob ng opisina dahil nasa labas nga. Kaya magkaroon siya ng ice build up kapag
weekend, Friday at saka Saturday. Dahil pag may opisina naman kasi, nakabukas lagi yung mga pinto ng mga opisina, so maka-sense din siya ng lamig na hangin na galing dito sa unit na to. Pero pag Friday at saka Saturday, nakasara yung mga opisina lahat, so hindi siya makapag-automatic. Tuloy-tuloy yung gana niya, kaya magkaroon siya ng ganyan. Okay? So yan yung mga possible na i-check natin or dahilan kung bakit magkaroon ng ice build up yung isang package aircon. Okay? Magdagdag talaga ko ng grasa, lalo na sa mga CFM, para siguradong tatagal yung bearing, lalo na pag summer, para siguradong tatagal. Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes, para ma-determine natin na working good or fine yung modulating metering device. So ibig sabihin, peak superheat sila, it's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So sila yung nagko-control ng flow refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang unit. So para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Para malaman natin na good or working fine or gumagana ng maayos yung isang modulating modulating metering device. Dahil bakit siya ang nagmo-monitor or nagko-control ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede. Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes, para ma-determine natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Dahil peak superheat sila, dahil sila yung nagko-control ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nag-control din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes, para ma-determine natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Dahil peak superheat sila, dahil sila yung nagko-control ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nag-control din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Mga master, shout out. Tawag na dito sa Riyadh. Sinong gustong sumama sa akin part-time? Ganyan kataas yung linisin sa indoor. Ikaw dito sa indoor, ako dun sa outdoor. Ganyan kataas oh. Pero gamit tayong scaffolding. Dito sa labas, ako nang bahala. Sa loob ka lang. Sumabit pa. Ayun oh. Kaya pala nag-error. May leak dito sa may joint. Hirap pang gumalaw dito guys. Ayan oh. Ang taas. Pati. General check and cleaning of air filter. So ito lang yung magawa natin. Hindi natin kaya ito. Kukulubot yung itlog natin dyan. Sobrang taas. Kaya ito lang yung magawa natin ngayon. So handa daw silang magbigay kahit magkanong singil kung mayroong aakyat dun. So maghahanap pa tayong mga kamaster natin kung mayroong susugal dyan. Dahil yung sa labas or yung outdoor unit, sa tingin ko kaya ko yon. Pero kailangan lang ng scaffolding at saka safety harness. So ito lang muna magawa natin, 3 unit. So kung sinong kamaster natin dyan na handang umakyat dito, ayan oh. So mag PM lang kayo sa akin. Location Riyadh KSA Exit 8. Okay? At tama lang ada windbreaker na. Windbreaker na ka na salamat. Ano sip? Abo. Wala na Saudi. Ada Pakistan eh. Ayun. Antaro ada kalam ada pablon sakit. Ito yung mahirap mag troubleshoot mga master.
Wala pa tayong safety harness. Tali lang yung gamit natin. Hish! Nanginginig na naman yung bitlog natin. Ito yung gagawin natin ngayon mga master. Pero nahirapan tayo mag-switch off nito. Nakailang switch off ako bago nag-switch off. Mukhang may tama na tong isolator or safety switch. 200 ampere. So kailangan natin requestan to para sigurado. Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka-opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, karoon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka-opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Ayun o, pinagbabawal ng technique mga master para mabilis ba. Ganun lang, walis-walisan lang natin yung diffuser. Pwede na yan. Low superheat ang mga dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So tatlo lang yan yung dapat mong i-check kapag low superheat reading ang makukuha mo. Okay? Ayun o, ang dumi mga master. Every 3 months lang kasi ako gagamit ng pressure washer mga master, pero weekly kaming naglilinis ng condenser coil gamit lang yung garden hose. Marumi pa rin. Yung natutulog ka dahil kakabalik mo lang sa duty galing holiday, tapos ito yung job order na binigay sa'yo. Ang bigat pa ng compressor. Sarap na to itapon eh. Sirang sira na. Bristol type na compressor. Sabi ko, i-declare na lang namin na sira na talaga. Kaso ayaw niya. Kasi baka abutin pa ng pagkatapos ng summer bago darating yung bago. Kaya pagtyagaan lang daw niyang ayusin yung pins. Lumang-luma na kasi itong unit na to eh. Sabi ko, i-declare na lang namin na sira na talaga. Kaso ayaw niya. Kasi baka abutin pa ng pagkatapos ng summer bago darating yung bago. Kaya pagtyagaan lang daw niyang ayusin yung pins. Lumang-luma na kasi itong unit na to eh. Gamitan muna natin ang pinagbabawal na technique mga master. Kahit ngayong araw, dahil may meeting, kailangan paganahin itong unit na to. Ayos! Low superheat ang mga dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So tatlo lang yan yung dapat mong i-check kapag low superheat reading ang makukuha mo.
Okay? Sabi ko, i-declare na lang namin na sira na talaga. Kaso ayaw niya. Kasi baka abutin pa ng pagkatapos ng summer bago darating yung bago. Kaya pagtiyagaan lang daw niyang ayusin yung pins. Lumang luma na kasi itong unit na to eh. Mando na ceiling concealed. Nag-error. Hindi gumagana yung outdoor unit. شوف هذا 23 هذا 20 ما Kahit 20 na yung seating. Akyat na naman tayo mga master. So ito yung napansin natin mga master oh. Nag-error dito sa PCB sa outdoor. Kung nag-check tayo sa compressor, gumagana naman. Tapos malamig naman din yung pipe. So after nag-check tayo sa mga control, open yung high pressure switch. Kaya jinamper muna natin para ma-check. Ayun oh. Nag-energize na yung magnetic contactor. Gumana na yung outdoor unit. So open yung high pressure switch mga master kahit naka-switch off yung unit. So ibig sabihin sira na siya. Ang problema, breezing type yung pressure switch. Kailangan pa natin i-recover yung preon para makakabit tayo ng bagong high pressure switch. So ngayon kasi may meeting, kaya kailangan na itong paganahin. Kaya dinamper muna natin kahit ngayong araw. So babalikan na lang ito natin or tatawag lang sila pag makabili na silang bagong high pressure switch. Ayan. Ayaw matanggal yung allen grab screw. Ayan o. Tinuluyan niya. Hee! لا بي ها؟ بي ممكن فوق مشكلة ما في بريكر فوقه. ما في بريكر فوق؟ ايوه هذا دايركت طب ما تنزل شوية وبعدين نستارت. هذا 1 minute.
Ano check to mungkin transformer o fuse po. But less ada sama-sama lambat. Mungkin tanya ada lambat. ما انا اروح اشوف على فوق. Si. Ada ما في مشكلة ada isi mungkin ada pilih transformer na mokta ada termostat. Ini po. Mungkin masuk ako. At least isi motor. Kelas. خلاص خلاص ما في روح هذا عمر انا شيل عمر. Ha? عمر ما في روح انا شلت. خلاص عمر روح. Poro bed. May muskila na kanas na po ba rin? Kaya tarte para rakip stick. Ada ayo. انا كمان كنت هذا ستيك. سوي هذا سيزر سمول. Okay na tertib. معقول يعني سمسم هذا سايز. شوف سمسم هذا سايز. ما في زياده. Okay. يعني سوي سوق كده سوي سوق كده. Ana tertib awal hina ba din na ro. Ada mapilak ha? ايش؟ Ada mapilak. نو انا اوبن. Anda open? عشان هو الشيء هذا الكيميكال هذا سوي هنا اي سي يسوي في وين بريكر هنا فري هذا When? Is breaker. بريكر هذا ما في Ana map nga ro. سبير Lagi yo. Ada fuse oh. ها
Hmm. Nagyelo yung suction or gas line pipe. Ayan o. Ang kapal. So pag mga ganitong senaryo mga guys or mga master, dapat natin i-check indoor unit. Baka marumi yung air filter or marumi na yung evaporator coil. At saka ang huli, check natin yung indoor fan motor, baka may problema. Okay? Ayan o. Ayan o. Nagyelo mga master. Nagyelo yung suction or gas line pipe. Kapal. So kapag ganito yung mangyayari sa isang aircon unit mga master, ang dapat natin i-check, una, air filter, baka marumi na. O kaya yung pinaka evaporator coil, sobrang dumi na rin. At saka, i-check din natin yung indoor fan motor, baka may problema. Pang-apat at huli, check din natin yung gas pressure para sigurado. Okay? Sige bay, labas ka na. Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una,
restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow, baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device, baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una, restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow, baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device, baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una, restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow, baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device, baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay?
na talaga mga master. Hataw na yung mga unit natin. Hindi tayo nakaupo mula nung umaga. Daming complain. Hataw na. Hataw na mga master. Ayan oh. Banat na naman tayo nito. Banat na naman tayo nito. Banat na naman tayo nito. Ang hirap mga master. Yung bago kong company, kulang-kulang ng gamit pa. Mayroon na tayong trouble. Ayan oh. So kailangan natin ma-check yung refrigerant pressure at saka superheat nitong isang system. Ayan oh. May portion sa distribution na naghihilo. So kailangan ma-check natin superheat nito at saka yung gas or refrigerant pressure. Kaso kulang-kulang pa tayo ng gamit. Kulang pa tayo ng gauge hose at saka thermometer. Ang hirap mga master. Yung bago kong company, kulang-kulang ng gamit pa. Mayroon na tayong trouble. Ayan oh. So kailangan natin ma-check yung refrigerant pressure at saka superheat nitong isang system. Ayan oh. May portion sa distribution na naghihilo. So kailangan ma-check natin superheat nito at saka yung gas or refrigerant pressure. Kaso kulang-kulang pa tayo ng gamit. Kulang pa tayo ng gauge hose at saka thermometer. Ang hirap mga master. Yung bago kong company, kulang-kulang ng gamit pa. Mayroon na tayong trouble. Ayan oh. So kailangan natin ma-check yung refrigerant pressure at saka superheat nitong isang system. Ayan oh. May portion sa distribution na naghihilo. So kailangan ma-check natin superheat nito at saka yung gas or refrigerant pressure. Kaso kulang-kulang pa tayo ng gamit. Kulang pa tayo ng gauge hose at saka thermometer.
निकालो आधा फिल्टर मुश्किल नहीं मुश्किल ओके
Ito yung salarin mga master, oh. Malapit ng mapatid. Ayan, oh. Kaya ang kapal na ng yelo mga master. Ayan, oh. Hish. Ito yung salarin mga master, oh. Malapit ng mapatid. Ayan, oh. Kaya ang kapal na ng yelo mga master. Ayan, oh. Hish. Kaya pala maingay mga master. Ayan, oh. Ang laki na ng gap. Yeesh. Gapang na naman tayo nito mga master. Hangak ka. Sige, pahuway ha. Lipad. Saan yun? Ang layo ang luparan.
kabilang building. Ito muna yung gitik-giti ko na to guys, or mga master. Exhaust fan para to sa ano, swimming pool, indoor swimming pool. So hindi gumagana. Ano, may motor sa loob. Check natin baka matigas. Hindi naman siya. Okay naman. Check natin kung may supply dito. Hihihi. So pre-wheel naman yung ano, pre naman yung ikot niya. So i-check natin dito kung may power. Baka nag-trip dito. May breaker din dito eh. Buksan natin. Kadalasan nagtitrip din dito guys. Buksan na natin. Ayan yung bigay ng supply dito. Hindi naman. Okay naman. Check natin baka walang power supply. Sakit naman ito. Ano na to? Wala. Walang supply. Dito tayo. So wala. Hindi naman nag-trip. Wala. Wala. Walang power supply. So check natin sa baba. Baka naka-off lang yung switch dun. Okay naman yung ikot niya guys, oh. Lambot naman. So tara.
So binalik muna natin guys, or tinakpan lang muna natin yung breaker dahil walang power supply. Ibig sabihin sa main breaker yung nag-trip dito or nag-switch off. So para sa tingin natin wala namang problema yung saucepan, lambot naman yung ano niya, saka hindi nag-trip yung sarili niyang breaker dito na maliit, yung 10 ampere. Ayan o. So yan, dahil pinagtatanggal na laka, dahil ano na kasi sisirain na yung swimming pool dito sa loob kung saan nakaserve itong dalawang package aircon na to. Ayan, so i-condemn na daw to, gawin na yung opisina. So baka nakas switch off din yung ano dun, tawag nito, yung breaker, nasama yung breaker nito. So yan, tinakpan muna natin dahil walang power supply. Yung fan natin or exhaust fan motor okay naman, smooth naman yung ikot ng blade, so wala tayong problema sa mechanical or sa bearing. So i-check lang muna natin yung pinaka main power supply or breaker dun sa baba, baka na switch off yun, baka na switch off din yun dahil may gumagawa dun sa loob ng ano, swimming pool. So ayan o, naka-switch off yung dalawang ano natin package, naka-serve ito sa swimming pool eh. So tara, bayan natin. So ganun talaga pag HVAC tayo mga master, kasama na natin yung mga exhaust fan or ventilation, dahil nga heating and ventilation, air conditioning. So yan, kasama natin yung mga exhaust fan, pressurization fan, kasama natin yung mga exhaust fan at saka pressurized fan. So yan, panat. So tara, open yung breaker. So banat. First floor for TTR 315 ampere, basketball 160 ampere, second floor 50 TR 315 ampere, gym 250 ampere. Ito siguro Zamil, ayan o, Samil 160 ampere, 160 ampere. Wala nang iba eh, nakauna naman din dati ito. Naka-office saan kaya yan? Pero hindi yan sa exhaust fan. Ayan o, park garden luminaire. Hindi yan. Saan
breaker from 1250 ampere Dorman Smith load line. Easy. Nasaan yung isang baka sa swimming pool yung breaker nun. Hindi dito. Kaya pala nag-trip yung breaker mga master. Ayan puno ng tubig yung pump from. Puno ng tubig yung underground pump from. Andito kasi yung breaker nun nag-trip pala yun. Yan pinagama. Ayan tinanggalan na ng tubig gamit yung submersible pump. Shada. Dito. Yes, muskil. Hah? Alhin bas, easy, kira? हाँ अलहीन माफी माफी मालूम कब पानी आया कब गया ये पैनल बोर्ड है ना हाफ पूरा। हाफ पूरा नहीं आधा नोस 50 नोस 50%. ये देखो निशान है ना आया? वाइट मार्क Ay ba? उधर तक पानी पूरा फुल Trip. Arms yesterday or what? ये अलहीन मॉर्निंग Ah. अब्दुल्ला हिंदी शू That's why I trip the breaker. Muskil. So hindi ba natin ma-reset? Nandito yung breaker niyan guys. Yung sauce pa na yun. Puno ng tubig yung underground pump room. Kasi dito kasi yung mga circuit breaker yan. Puno ng tubig yung mga yan. Sige. Kaya nag-trip yung breaker ng exhaust fan mga master. Ayan daming tubig sa underground pump room. Andito kasi yung main breaker or yung panel board circuit breaker. Diyan puno ng tubig yung underground pump room. Ayan kasi yung circuit breaker yung mga master sama dyan sa panel ng mga pump. Ayan pagdating daw ng mga pump technician kalahati na daw sa panel ng tubig. So ayan ginamitan ng submersible para maubos yung tubig. Ayan dito dyan puno ng tubig kaya pala nag-trip yung saucepan sama yung mga AC natin. Ito yung i-check natin mga master dahil HVAC tayo kasama itong mga exhaust fan. So okay naman yung motor. Check natin yung power supply dahil naka-on naman tong circuit breaker. So walang power supply, baka dun sa main breaker yung nag-trip. So tinakpan muna natin. Okay naman yung motor So ito palang dahilan mga master daming tubig dito sa underground pump room. Andito kasi yung panel or main circuit breaker naka-supply dun sa saucepan. Kaya pala ayan ginamitan lang submersible pump
trip. So ito lang yung dahilan mga master kaya walang power yung sauce pan natin. Okay? 2 araw bago mag-trip, ito yung mahirap i-troubleshoot. Ayan mga master oh. Hindi na naman gumagana. So ito yung nireset ng kasama kong co-technician last 2 days dahil siyang naka-duty. So nung nag-check tayo mga master, may power naman yung power supply. Yung control wiring ang wala. So ito yung napansin natin, naka-trip itong breaker sa control wiring. Ito naman dito sa may power supply mayroon. So ito yung mahirap i-troubleshoot. So ngayon subukan muna natin i-reset. So yan, gumana na. So i-monitor lang muna natin to mga master. Dahil may mga opisina, sa Sabado na natin to i-recheck. Isa-isahin natin tong control wiring nya. Ito yung mahirap. Di baling di gagana kaysa ganito.
kanina? Bangkaro. Mapi. Tani. Pura. Terus, sila dah balik. Panik.
Rakip anak. Pura. Pura. एक मिनिट clear eh. Yalla. Rakip. Okay.
Mapi garin. Garin ini karabang.
pani si Karol. Pani mas pani. Kandi ako. Pani pani mas pani. Ayo. Ek minute. Ada. Pag mayroon talagang mag-renovate ng mga opisina, mga master, kawawa talagang unit natin. Hindi pa pwedeng i-switch off yung unit. Ayan oh, ang dumi talaga. Ito yung teknik ko mga master, lalo na pag wala pa tayong pamalit, dahil may gap na yung rubber bushing at saka yung bearing itong blower well bearing. Kaya ang teknik ko mga master, siksikan ko ng konting yero para matanggal yung gap. So ayan oh, okay na, nawala na yung gap between rubber bushing at saka bearing. So ito lang yung teknik ko mga master, habang nag-aantay pa tayo ng pamalit na bagong rubber bushing. Okay?